Mga kababayan, kapwa ko, Katoliko at mga separated brethren natin at sa lahat ng mga followers nitong Simply Catholic, isang pinagpalang araw ng Sabado sa ating lahat. Sa araw nito, narito naman tayo ngayon sa ating ginagawa na Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At pinagninilayan natin ito at from time to time ay tumatalakay din tayo patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko at sumasagot din tayo paminsan-minsan ng mga katanungan base or ayon sa makakaya natin, base sa kakayanan natin. Kung hindi man natin masagot sa ngayon, ay pwede naman natin sagutin sa mga susunod ng mga pagkakataon. So, at ang background ko ngayon ay 18 verses 1 to 8. Glory to you, Lord. Ang ginagamit kong Biblia is New American Bible Revised Edition, St. Joseph Edition. Then he told them a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. He said, there was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human being. And a widow in that town used to come to him and say, render a just decision for me against my adversary. For a long time the judge was unwilling, but eventually he told, while it is true that I neither fear God nor respect any human being, because this widow keeps bothering me, I shall deliver a just decision for her, lest she finally come and strike me. The Lord said, pay attention to what the dishonest judge says. Will not God then rescue the rights of his chosen ones who call out to him day and night? Will he be slow to answer them? I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth? The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan, mga kapatid. So, ang Ebanghelyo natin ngayon is usually, ang pinakasikat na tema niya is yung persistency in prayer. Sapagkat binanggit ito ng Panginoon na talinghaga, na parabola, para turuan tayo na magiging matyaga or magiging persistent sa ating pananalangin, mga kapatid. Pero kung magiging masuri tayo, makikita natin na meron pang mas greater na ipinapahayag ang Panginoon behind persistence in prayer. Meron pa siya na gustong i-highlight at gusto nating makita, mga kapatid. At sa panahon ng mga Hudyo, ang balo ay isang makukonsider na talagang destitute or talagang sila ay helpless, may tuturing kung balo na sila. Sapagkat alam naman natin na sa kanilang panahon ay they are patriarchal. So kapag ang balo ay walang anak, ay talagang kawawang-kawawa po siya. Di ba? Kawawang-kawawa po siya. Kaya nga kung makikita niyo yung kwento ni Naomi, sa aklat ni Ruth, di ba? Sa aklat ni Ruth, nung namatay yung dalawa niyang anak, yung lalaki niyang dalawa niyang anak, yung mga manugang niya na si Ruth at saka si Orpah, ay pinapauwi niya na sa kanilang bayan sa Moab. Sapagkat sabi ni Naomi, na kung mag-asawa siya at magkaanak, sabi niya, may hintay niyo pa bang lumaki ito? Pero si Ruth, since nakita niya yung kabutihan ng kabutihan ni Naomi, ay nag-cling sa kanya si Ruth at sumama sa kanya sa Israel.
At kung titingnan natin ang kasaysayan, si Ruth na hindi Israelita ay nagiging bahagi ng tinatawag na talaangkanan ng Panginoong Jesucristo, sapagkat later on napakamasawa niya si Boaz, di ba? At nagkaroon sila ng anak na naging ancestor ni King David, di ba? So, sabi ni Naomi na nung bumalik na siya sa kanyang bayan, ang sabi na sa kanya ng mga tao, si Noemi. Ang sabi niya, huwag niyo na ninyo akong tawaging Naomi. Na ibig sabihin ng Noemi pala is mapalad. Bagkus tawagin ninyo akong Mara, sawim palad. Yun yung sabi niya doon. So kasi sapagkat kapag ang balo sa kanila, mga kapatid, ay talagang hopeless talaga, helpless talaga sila. Ang kanilang pag-asa lang kung meron silang anak, mga kapatid. Pero possibly walang anak itong babaeng balo. Kaya sa parable, kinukwento ng Panginoon na pabalik-balik siya dun sa judge na hindi natatakot sa Diyos at walang kinikalala or nirespetong tao. Okay? Pero consistent siya na maya-maya ay humihi siya ng katarungan sa hukom. At kung balikan natin, sasabihin ng hukom, sabi niya, igagawad ko na ang katarungan na hinihi ng balo, sapagkat baka mayamot ako, maasar ako, saka pabalik-balik niya. Hindi niya binigay yung hinihingi ng balo dahilan siya ay may takot sa Diyos or nirespeto niya yung tao, kundi dahilan dun sa persistency ng balo. So, yan din yung tinuturo sa atin ng Panginoon na sa ating pananalangin, let us continue praying, asking the Lord, even if it seems nothing happen. Di ba? Marami tayong mga prayers sa ganun na pinipray natin, but it seems nothing happen. Of course, may mga prayer ako na talagang masasabi ko na tinugon ng Panginoon. Para sa ibang tao. Di ba? May mga prayer ako na prayer para sa ibang tao. Pero meron kang mga prayers sometimes, it seems nothing happen. But ang ebanghelyo ngayon, ang parable na kinikwento ng Panginoong Jesucristo, yung persistency, be consistent, continuous lang, tuloy lang. Though sometimes it seems nothing happen. Kasi sabi meron akong narinig, o maaring narinig nyo na rin ito sinasabi, the Lord answers us in prayers in 3 ways. 1, yes. Pag sinabing yes, yet we will still need to wait because the Lord's timetable is different from our timetable. Yan daw po yun, mga kapatid. Pangalawa, no. Ayaw. Di ba? Kapag ang mga anak nyo ba na humihingi sa inyo, na kahit sabihin mo maganda yung hinihingi niya, pero hindi may ikabubuti niya, hindi niyo ibibigay, mga kapatid. Lalo na kung anak niyo elementary grade pa lang. At naglalakad lang pauwi, papunta sa school, papunta sa bahay niyo. Tapos humihingi siya, bili mo ako ng iPhone 17. Di ba? Yung anak mo ngihingi, bibili ng iPhone 17. Tapos elementary grade pa lang. Anong purpose? Anong layon? Makabubuti ba sa kanya kung bibilhan mo siya ng hinihingi niya ng iPhone 17, though she or he still in the elementary grade? Di ba? Anong purpose nun? Baka kung ibilhan mo siya ng ganun, may ikakapapahamak niya lang. Bakit? Mainit sa mata, tawag doon. Di ba? Okay, no. Pangatlo raw, mga kapatid, is wait. So sa pagtugon ng Panginoong Jesucristo, ng Diyos sa ating panalangin is yes, but in His time. Ecclesiastes chapter 3, di ba? Ando naman yan, memorize ng marami yan.
Ecclesiastes chapter 3. It says, He sets all things beautiful in His time. He has His own timetable. Hindi natin siya pwede ura-urada. Yung parang inuutusan na natin siya. Hindi natin sinusunod or hindi tayo natututo doon sa itinuro ng Panginoong Kristo na panalangin sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13. Nasa part ng panalangin doon. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. At yan din yung inulit ng Panginoon sa kanyang panalangin doon sa Gethsemane, doon sa Matthew chapter 26, di ba? Nung nalangin siya doon sa Gethsemane na, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kupang ito, ang kalis na ito. But not my will, but your will be done. Di ba? Supposed to be ganun sa ating pananalangin. Hindi natin pwede, persahin ng Panginoon. Of course, ang Ebanghelyo ngayon, tinuturuan tayo na to be persistent, to be consistent, though sometimes it seems nothing happened. Di ba? Baka may panalangin ka pa rin until now. Ay parang walang nangyayari. Hindi, sasabihin na lang natin kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Lord, gusto ko ito, pero kung ano yung kalooban mo, mangyari ang kalooban. Diba? So ito mga kapatid. At itong hukom, ipinagkaloob niya because yung hinihingi ng balo, wala siyang kinatakutang Diyos, wala siyang kinikilalang tao, wala siyang narespetong tao, pero binigay niya yung hinihingi ng balo because sa kapabalik-balik or sa pagiging persistent ng balo. So, yun yung tinuturo sa atin, to be persistent in prayer. Though, maaring ang sagot sa atin ng Panginoon, yes, no, or wait. Yes, but in His timetable. No, because hindi makabubuti sa atin. Wait, again, in His timetable. Diba? Ayun yung sinasabi sa Isaiah 40. Sabi nga rito, relate natin yung Isaiah chapter 40 verses 28 to 31. Ang sabi rito mga kapatid. Sabi rito. Dito sa verse 31. They that hope in the Lord will renew their strength. They will soar as with eagle's wings. They will run and not grow weary, walk and not grow faint. Sa ibang salin, ang nakalagay ito, instead na hope, is they shall wait, those who wait upon the Lord. Kasi di ba kapag naghihintay ka, you are hoping that what you are waiting will come to pass. Di ba? Yan sinasabi sa Isaiah 40 verse 31. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not grow faint. They shall walk and not grow. They shall run and not grow weary. They shall walk and not grow faint. So, sa ating paghihintay sa pagtugon ng Panginoon sa ating pananalangin, ay the Lord will inspire us. The Lord will give us hope. The Lord give us patience na darating yung ating hinihingi. Tignan mga kapatid, sa parabol na ito is inihambing. Parang inihambing ng Panginoon yung kanyang sarili sa isang judge na walang kinakatakutang Diyos, walang kinikilalang tao. Ibinigay niya kalaunan yung hinihingi ng balo because of the persistency ng balo, mga kapatid. So let us remember, God is just. God is merciful. Di ba? Hindi siya katulad ng hukom. Actually, merong the same scenario, the same situation na inihambing din ng Panginoon yung kanyang parang nagkwento rin ng Panginoon doon sa Matthew chapter 7, verse 7 to 11, na sinasabi doon, humingi kayo at kayo'y bibigyan.
Humanap kayo at kayo'y makasusumpong, pumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Then may karugtong doon mga kapatid, kung babasahin niyo yun. Sabi doon, sa karugtong, sabi niya, kung kayo na mga masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? You see? Kung ang mga magulang daw dito sa lupa ng mga masasama, they are giving good things to their children. Much more ang Diyos, hindi siya masama, siya ay mabuti. Di ba, mga kapatid? Dangan nga lamang na baka yung hihingi natin ay hindi makabubuti sa atin, hindi talaga ibibigay. Kasi yun yung ang paghahambing natin, kwento ko nga sa inyo. Yung paghahambing natin, yung example, bibigyan ka ng Panginoon ng mga bagay na hindi mo ikabubuti. Di ba? Okay. Okay. Balikan natin yung Luke 18, mga kapatid. Okay, sabi rito, verse 7, will not God then secure the rise of His chosen ones who call out to Him day and night? Will He be slow to answer them? I tell you, He will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will He find faith on earth? Okay, balikan natin verse 7, mga kapatid. So, nagkwento ang Panginoon muna sa isang judge. Then after that, sabi niya rito sa verse 7, Will not God then secure the rise of His chosen ones who call out to Him day and night? Will He be slow to answer them? I tell you, He will see to it that justice is done for them speedily. Okay? Katarungan. Okay? Speedily. Kasi ang Diyos ay makatarungan, mga kapatid. Di ba? Makatarungan ang Diyos. So, ibibigay niya yung katarungan speedily. But when, pero ito ang sagot, mga kapatid. Ito ang karugtong na sinasabi. But when the Son of Man comes, will He find faith on earth? Kahapon, pinag-usapan natin about sa final coming ng Panginoon Kristo. Dito, bakit pag-isipan nyo, bakit tinugtong ng Panginoong Kristo ito dito sa about sa prayer, sa persistency in prayer? Sabi dito, I tell you, He will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will He find faith on earth? Ba't kaya nabanggit ng Panginoon Kristo? Sa kanyang bababalik kaya, may mararatnan siya mga nananalig sa kanya. Okay? Kasi di ba, most of the time, maraming mga tao na kapag nananalangin sila at hindi tinugon yung kanilang mga panalangin, hindi tinugon ang kanyang panalangin, ano mangyari? Sasabihin nila, may totoo ba talaga may Diyos? There are people that because of that, they will stop believing anymore to God. Hindi na sila maniwala. Nag-backslide na sila kasi parang wala namang nangyari. It seems nothing happened. Hindi sila naging consistent katulad ng balo sa parable. Kaya nag-backslide sila. Kaya sabi dito ng Panginoon, sa kanyang pagbabalik kaya ay may maratnan siyang mga taong nananalig sa kanya. Diba? At kung babalikan natin yung kahapon, binanggit na rin natin sa Matthew 24. Di ba? Sa dami-dami ng mga problema darating, sa dami-dami ng mga pagsubok na darating, mga pag-uusig, mga kalamidad, mga salot, mga sakuna. Kung babasahin natin doon sa Matthew 24, binanggit doon, at manlalamig ang pag-ibig ng marami, at marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Okay? Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Di ba? Mga kapatid. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kasi manlalamig. Kasi katulad dito, after nitong about persistency in prayer, dinugtong ng Panginoon, sa kanyang pagbabalik may maratnan kaya siyang mananalig sa kanya.
Kasi sabi ko nga, na kapag ang tao hindi na marinig or hindi na ma-answered prayer, mag-backslide na. Hindi na ako naniniwala sa Diyos. Diba? Pero whether we will believe it or not, that Jesus will come again, He will come again. Kaya nga kahapon, ang binanggit na parabola, ang binanggit na kwento ng Panginoon is about yung nangyayari kay Noah. Na noong panahon na yun, nangangaral si Noah. Naggawa ng arko si Noah. Pinagtawanan siya ng mga tao. Ang haba ng panahon ng paghihintay ni Noah. Diba? Pero, ang pamilya lang ni Noah ang sumakay sa daong kasama yung mga hayop. Diba? Andun sa panahon ni Lot, pamilya lang din ni Lot ang nakalabas dun sa Sodoma at Gomorrah. Diba? So, whether we like it or not, we will believe it or not, the Lord Jesus Christ will return. Diba? Sa atin sa Catholic Church, ay makikita natin na every time na umattend tayo ng Mass, di ba, anong sinasabi? Lagi nating inuulit-ulit, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. And that statement, mga kapatid, ay matagal ng panahon nating binabanggit. Matagal ng panahon na lagi nating inuulit-ulit yan. Yet, until now, wala pa rin. Di ba? Yan yung isa sa mga faktor na may tendency na ang mga tao ay tatalikod sa Panginoon. Tagal-tagal na eh. Wala pa rin nangyayari. Pero alam niyo ba, mga kapatid, may sagot. May sagot nang inihanda ang Biblia dyan, mga kapatid. Kasi alam ng Panginoon, talagang alam ng Panginoon na mangyayari at darating sa punto na even us magtatanong tayo bakit. Nabanggit ko rin kahapon, as a matter of fact, or sa mga paulit-ulit, actually, ilang nakapag nabasa ko na ito before. Actually, darating ang panahon, balang araw, mga kapatid. Okay? Darating ang araw, bago yun. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Di ba? Mga 2:24, basahin niyo doon kabuuan. Nakalagay doon, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Pero hindi sinabi na ang iglesyang itinatag ng Panginoon matatalikod at mapapalitan ng panibago at magkakaroon ng panibago. Walang ganun, mga kapatid. The entire New Testament, walang ganun. Marami lamang ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Manlalamig yung kanilang pananampalataya. Mawalan sila ng pag-asa, mawalan sila na madidismaya sila kasi panalangin sila ng panalangin, hindi sila sagot. Ito yung sinasabi sa Luke chapter 18, verse 1 to 8. Kaya nga, magtataka ka, persistency in prayer, then ididugtong ng Panginoon sa verse 8, sa B, 18, Luke 18:8b, makikita mo na sa kanyang pagbabalik ay may mararatnan kaya siyang nananalig sa kanya. Okay? Bakit? Dahilan sa manlalamig sila, madi-discourage sila, it seems nothing happened, it seems hindi naman totoo. Pero yun nga, the reality, whether we will believe it or not, the Lord Jesus Christ will return. At yan yung sinasabi sa 2 Peter chapter 3, mga kapatid, na palagi natin inuulit-ulit at malamang na sinasadya ito ng Panginoon na paulit-ulit ito. Actually, until itong mga yung apocalyptic thing, mga eschatological thing, hanggang ano to, sa kalendaryo ng simbahan natin, hanggang November, katapusan ng November, mga kapatid. Kaya araw-araw tayo bubumbahin ng Word of God about His coming, about His final coming. Then pagdating naman doon sa December, sa Advent, of course, sa pag-start ng Advent, ang dalang tema pa rin ng Advent is about the final coming and the commemoration of His first coming. So, from now
until the end of November, ibubumbahin tayo kung baka ulit-ulitin itong ebanghelyong ito patungkol sa pagbabalik ng Panginoon Kristo. Di ba? Lagi natin kinakantay, si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Every Sunday yan, or every day at the Mass. As a matter of fact, ang banal na misa ay ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26, mga kapatid, ang nakalagay doon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26, ang nakalagay dito, Tagalog. Ang sabi dito, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. So you see, we are professing the death and the resurrection and the final coming of the Lord. You see? So kaya nga ang sabi ko, whether we like it or not, whether we will believe it or not, the Lord Jesus Christ will return. Kasi ito yung may sinasabi ng banal na kasulatan. Okay. Yung sabi dito sa Ang sabi dito sa 2 Peter, mga kapatid, ito binanggit na rin natin ito kahapon for the sake of those na hindi nakarinig dito or nabasa ito. Anong sabi dito sa 2 Peter chapter 3? Darating pa ito, mga kapatid, sa punto natin na sa ating paghihintay, di ba sa katagalan na, di ba? Yung babaeng balo, tuloy-tuloy lang siya, hindi siya na-discourage. So ganun din tayo, dapat tinuturuan din tayo na hindi rin tayo ma-discourage sa ating pananampalataya. Even it seems nothing happened, even it seems nothing, parang wala namang tugon. Di ba? Okay, sabi dito sa 2 Peter chapter 3 verse 3, darating muna to, ito pa may punto pala, ito mga kapatid. At baka marami po ang babagsak dito. Okay? Ang sabi dito, sa 2 Peter chapter 3 verse 3, una sa lahat, dapat ninyong malaman sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. Ito, darating pa ito sa punto ng buhay natin. Hindi ko lang alam kung maabutan natin. Or maybe na other countries, di ba? Nangyayari na ito. Lalo na yung mga secular countries, nagiging secular countries. Okay. Sasabihin nila, okay, ito sasabihin nila sa atin, si Kristo nangakong darating. Hindi ba? No. Sasabihin nila na si Kristo nangakong darating. Hindi ba? Oh. Nasaan siya ngayon? Tapos sabay tawa, ha 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 ha. Oo nga naman, di ba? Oo nga, no? Tagal-tagal na ng profession natin na ito, nababalik siya. Every Sunday, binoprofess natin yan. Okay, ang karugtong sabi nyo, inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng lalangin ng mundong ito. Yan yung sasabihin nila sa atin. You see? At kung titignan nyo to, alam nyo kung sino itong mga tao na to. Sabi dito, lilibakin tayo ng mga taong namumuhay sa kanilang namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. You know them. Lilibakin tayo ng mga taong ito. Okay? Pagtatawanan nila tayo. So, kung hindi ka grounded sa pananampalataya mo, if you are not fully grounded, rooted in your faith, may tendency, sasabihin mo, oo nga, ano, para ka na rin baka. Oo nga, no? Tama nga naman. Baka, ano lang to, tawag ito? Fairy tale lang to. But let us remember, mga kapatid, our Lord Jesus Christ is not a fairy tale. Hindi siya fairy tale. Because the very country na kung saan sa ipinanganak, na hindi siya kinikilala until now, yet they all preserve the places
where our Lord Jesus Christ isinilang, lumakad, nangaral, namatay, at muling nabuhay. Nakapreserve po yan. Kahit na ang bansang iyon ay hindi siya tinatanggap until now. Yet, yung mga nilakaran kung saan ay pinanganak ang Panginoon Kristo, saan siya inilibing, saan siya ipinako, saan siya umakyat, ay nakapreserve hanggang sa kasalukuyan doon sa bansang Israel. Ibig sabihin, ang Panginoon Kristo ay hindi fairy tale, hindi haka-haka, hindi kwento kutsero. He existed. Kaya nga, kung makikita nyo yung purpose sa credo natin, bakit binanggit si Poncio Pilato? Because Pontius Pilate is a historical figure. At si Pontius Pilate ay makikita sa mga historical books ng mga Romano that Pontius Pilate existed. Okay? It is a historical proof. It is a historical reference that our Lord is not a fairy tale. He existed. And since He existed, He preached. And since He preached the truth. At isa sa mga pinreach niya, John 14, verse 1 to 6, di ba? Memorize ng mga separated brother natin yan. At even us, Catholics, kapag nakaparoon na ako, babalik ako at kukunin ko kayo para kung saan ako naroon din kayo. O, diba? At alam nyo ba, na kahit ang mga Muslim, ang ilang bilyong mga Muslim, sa kanilang aral, kanilang aklat, naniniwala sila na babalik din ang Panginoon Kristo. Dangan nga lamang, iba yung sa pagbabalik ng Panginoon Kristo. Sa pagbabalik ng Kristo na kinikilala nila, iba ang gagawin. Ang gagawin ng Kristo nila sa pagbabalik ay babaliin daw po yung mga cross, papatayin yung mga baboy, at i-convert ang mga Kristiyano sa Muslim. Yan, mga kapatid. Para nakakatawa, di ba? Pero, makikita mo na they are believing, or they believe also, that the Lord Jesus Christ will return. At ang Panginoon Kristo, naniniwala tayo na totoo yung kanyang sinasabi sapagkat sinabi niya na, I am the way, the truth, and the life. Diba? So that is why, sa pagsabi ng Panginoon Kristo, lumabalik siya, naniniwala tayo. At ito nga, mga kapatid, di ba nabasa natin yung verse, pagtatawanan tayo ng mga tao na namumuhay ayon sa kanilang mahihalay na pita. Then dito sa verse 8, ito yung paliwanag ni San Pedro. At itong reference itong verse 8 hanggang sa verse 8 ay makikita natin ito sa Psalm 90. Okay? Sa Psalm 90, okay, buksan nyo na muna din sa Bible, sa Psalm 90. Sa Psalm 90, ang reference ito. Psalm 2 Peter chapter 3 verse 8. Ito Psalm 90 verse 4, yun yung reference niya. Yun yung pinanggalingan niya. Sa 2 Peter chapter 3 verse 8, nakalagay dito. Kasi matagal na, di ba? Sinasabi matagal na. Ito yung sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 8. Ngunit huwag ninyong kalimutan ito, mga minamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay 1 araw lamang. Ayan yung galing doon sa Psalm 90 verse 4. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. See? Hindi siya slack or tinatawag na parang na kapag nangako siya hindi niya tinutupad. Tutuparin at tutuparin niya.
tulad ng inaakala ng ilan. Okay? Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. So these people na pag magtatawa sa atin balang araw, ang akala nila na ang Panginoon ay pabaya sa kanyang pangako, mga kapatid. Pero, ang sabi dito, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon, alang-alang sa inyo, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. So yan isa sa reason why there is a delay of the coming of the Lord Jesus Christ. Because He is giving us a chance, mga kapatid, na magbalik loob sa Kanya. Kaya nga, kung yun nga, banggit na rin natin yung kahapon na kahit yung mga, lalo na kapag yung masamang tao ka, pag tumanda ka na, magkasakit ka, daranas ka ng bedridden, ang tagal, mga kapatid. Ang tagal. Ang tagal ng suffering. Bakit? Talagang pinupurify ng Panginoon yung tao na yan. Mga kapatid, yun yung nangyari. That is why, makikita mo, kapag may makikita mo at narinig mo yung sinasabi, masamang damo, matagal mamatay. Ang dahilan pala niyan, it is not because of that reason. Ang totoo pala niyan ay gusto lamang ng Panginoon na hindi ka mamatay sa iyong kasalanan. Sapagkat nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay makalam ng katotohanan at maligtas. Yun yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 2, verses 3 to 4. Kalooban ng Diyos ng lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. See? At yung sinasabi, binanggit din natin kahapon, sa Ezekiel 33:11. Ano nakalagay doon sa Ezekiel 33:11? Ulitin natin mga kapatid. Okay? Lagi natin itong binabanggit kasi ito yung reminder sa atin. For us to be reminded na gusto pala ng Diyos lahat ay maligtas. Okay? Sabi, Ezekiel 33:11, sabihin mong ipinasabi kong akong si Yahweh, ang buhay na Diyos ay hindi natutuwa ng sinumay mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. You see, mga kapatid? Okay. So, yun yung nais ng Panginoon. Na makaalam ng katotohanan at maligtas. Ayaw niya na mamatay ang tao sa kanyang kasalanan. Mga kapatid. Okay. Ay, Fausto, sabi ni Fausto, ang isa niya sa sinabi, Iglesia ni Cristo ang tunay din ni Cristo, hindi Iglesia Katolika Romana. Tapos sabi niya, hindi pa kayo nakaalam ng katotohanan, kuya, sabi ni Fausto. Wow. Okay. So yun mga kapatid, na that is why hindi mo pwede pangalandakan na kahit ilang beses namin nangyari na sa'yo, ay ilang beses ka nang marami na mga dumating sa buhay mo, buhay ka pa rin, parang ipinagmamayabang mo na, masamang damo to, matagal mamatay. Pero ang katotohanan pala nun, ay binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na makapagsisi at magbagong buhay sapagkat hindi niya nais na ikay mamatay na sa ilalim ng iyong pagkakasala. Yun yung sinasabi sa Ezekiel 33:11. Okay. Okay. Ulitin na naman natin tong kay Fausto. Si Fausto, mga kapatid, sa hindi nakakalam ay membro siya ng Inc. 1914, ang iglesyang itinatag ni Mang Felix sa Punta Santa Ana, Manila, noong July 27, 1914. Pero hindi lang po siya ang nagtatag noon, marami po sila. At isa nga sa founder nila ay nagbalik na sa Catholic Church. At alam natin
na ang primary doctrine nitong Inc. 1914 na talikod yung iglesia ang itinatag ng Panginoon. At since natalikod, there is a need na ito'y muling itayo or ibangon. At ito nga ang kiniklaim nila na si Mang Felix daw ang magtatayo. Pero alam niyo ba na hindi si Mang Felix ang unang umangkin na natalikod ang iglesia ng tinatag ng Panginoon? Si Mang Joseph Smith sa Amerika noong 1830. At siya yung restorer kuno. Then later on, inangkin din ni Mang Felix. Sa tingin ko, kinopya niya yung propaganda ni Mang Joseph Smith. At tignan niyo simbahan ng INC 1914, may tulis din. Kinopya din dun sa tulis ng Mormons or the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Pero kung titingnan natin mga kapatid, sinasabi ko nga sa inyo, dun sa Matthew 24, yung primary doctrine ng Inc. 1914, natalikod yung iglesia yung tinatag ng Panginoon, then itinayo lang ulit ni Mang Felix. Or ibinangon niya dito sa Pilipinas noong 1940. Samantala ang babasahin natin yung Matthew 24, at sa iba pang bahagi ng Bible, walang nakalagay na matatalikod yung iglesia ang itinatag ng Panginoon. Marami ang tatalikod sa pananampalataya. Maraming tatalikod sa iglesia ang itinatag ng Panginoon. At makikita natin yan doon sa John chapter 6, verse 66. 666 of John. Tumalikod sila sapagkat hindi nila matanggap yung aral ng Panginoon. Tumalikod sila. Tumalikod sila yung tumalikod. Pero wala makiipakita ang Inc. 1914 maging si Fausto na nagsasabi na natalikod yung iglesia ang itinatag ng Panginoon at muli itong babangon. Walang ganon mga kapatid. As a matter of fact, may nakalagay doon pa lang sa Old Testament na hula. Na yung hula na yon sa Daniel chapter 2 verse 44, kung babasahin niyo yung buo na yon, ay pinakitaan si Nabucodonosor ng isang larawan sa kanyang panaginip at pinaliwanag ni Daniel. At yung larawan na yon, ng imahe na yon, ay binubuo ng iba't ibang parte, ng iba't ibang sangkap. Then kalaunan, may nakita si Nabucodonosor na bato galing sa bundok at gumulong sa imahe na yon at nadurog yung imahe na yon at walang natira. So imahe na yun represents the kingdoms, the empires ng daigdig. Pero nung bato na dumurog sa imahe na yun, nawasak. Pero ang bato na ito lumaki ng lumaki at bumuno sa buong daigdig. At ang kahulugan nun mga kapatid, kung babasahin natin sa Daniel chapter 2 verse 44, it is a prophecy na kung titingnan natin ay angkop na angkop at natupad sa iglesyang itinatag ng Panginoon. Nagpapakita ng iglesyang itinatag ng Panginoon ay kailanman ay hindi matatalikod. Ito prophecy pa lang ito mga kapatid. Kaya there is no reason na meron pang dapat na kibuloy. There is no reason na kailangan meron pa dapat na manalo. There is no reason na kung sino-sino pang si Periol, sino pa ba? Si Carillo. Wala nang ganun, mga kapatid. Okay, so Daniel chapter 2 verse 44. Sa panahong iyon, sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ay magtitindig. You see? Ang Diyos ay magtitindig. Take note mga kapatid. Ng isang kaharian hindi maibabagsak. Okay? So, paano masasabi mo matalikod? Hindi nga mababagsak. Okay? Hindi mababagsak. Okay? Kailanman ni masasakop din naman. Dudurugin ito at ganap ng wasakin iba pang kaharian. Ano pat hindi na makabangon mga yon kahit kailan.
Ang katulad dito, yung tipak na batong dumurog sa ribultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa inyo, ang mangyayari sa inyong harap ay pinaalam na sa inyo ng Diyos, ng dakilang Diyos. Yan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. So you see, magtitindig daw ang Diyos ng isang karya na kailan may hindi bawasak. Tapos sasabihin ng mga taga-1914 na talikod na wasak daw, nasira. Kaya kinakailangan kasangkapanin si Mang Felix para ibangon? No way. Basahin niyo yung Matthew 24. Eschatological events yun. Pero wala siyang sinabi doon na kahit doon sa Matthew 16, wala rin siyang sinabi. Di ba? Sa Matthew 16, kung ihambing mo at ihalin tulad mo rito sa Daniel 2:44, natupad yung Matthew 16. Ano nakalagay sa Matthew 16 verse 18 to 19? Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, that even the gates of the netherworld, that even the gates of Hades shall not prevail against it. Hindi maaring makapananaig. So you see? Mga kapatid, hindi maaring makapanaig. Okay? So, walang pagtalikod na nangyari. Meron bang i-present sila ng verse na talikod yung iglesia tinatag ng Panginoon at muli itong ibabangon? At basahin niyo Matthew 16, wala man lang open and close parenthesis sinabi doon. Upon this rock I will build my church, that even the gates of the netherworld shall not prevail against it. Ngunit, wala man lang ganun. Ngunit, darating ang araw na ito'y matatalikod at ito'y muling ipapatayo ko sa aking lingkod na si Mang Felix mula sa Pilipinas. Walang ganun, mga kapatid. O kay Mang Joseph Smith ng Amerika. Walang ganun, mga kapatid. Kapag paniwalaan natin yun na natalikod, palpak yun. Palpak na Diyos yung kinikilala nila. Sa atin, hindi palpak yung Diyos na kinikilala natin. Di ba? Hindi palpak ang Diyos natin. He preserved the church. Ano nangyari? Di ba? Kung babasahin na Daniel chapter 2 verse 44, ano nangyari? Ano nangyari? Ang mga mananampalataya sa Roma, na binanggit ni San Pablo sa Romans chapter 1 verse 7 and 8, na siya rin yung tinutukoy niya doon sa Roma 16:16, isa lang yun. Basahin niyo Roma 1:7 and 8. At saka yung Roma 16:16. Yung Roma 16:16, tinutukoy niya yung binati ni San Pablo doon sa Roma 1:7 and 8. During those times, they are there already despite of severe persecution in the church. Christians are already there. They are in hiding. Diba? That is why there are many catacombs na may mga inscription, may mga symbols that they are celebrating the Lord's Supper in the catacomb, that we are now calling it the Eucharist. Kaya nga, sumikat yung it became famous, the sign, Extos, the fish. Because during the time, they are under the persecution. That is why they are hiding symbols. On that symbol, the fish, the Extos. Not the cross. Because if they will show the cross, they will be automatically be identified as Christians, the follower of Jesus. They will put to that. That is why that feast na makikita natin ngayon na marami sa mga sasakyan it's about the Lord Jesus Christ, Christos, Jesus Christos. Alam mo kung totoong matalino yung mga tao, Pastor, hindi sila maniniwala sa Inc. 1914 maging sa mga ministro nyo. Unang-una, in many instances, ang mga, yung mga maaring hindi man nagtatama ng script, pero andyan, in many instances, ang Inc. 1914, ilang beses na po sila nagpe-present na sabi pare kuno, na na-convert sa kanila.
Pero nung chinek na mga Catholic Faith Defender, napatunayan na yung sinasabi nila mga pari, ay hindi pala pari, mga piki pala. Hindi pala paring Katoliko. Ang iba doon ay mga lay minister, ay iba doon mga pari pala ng ibang sekta. Okay? So, paano kayo may paniniwalaan? Dumating lang kayo 1914, wala kayo mga exegetical studies, meron ba kayong ganun? Wala kayong ganun. That is why hindi nyo matanggap yung sinasabay sa Matthew 28:19. Di ba? Yung Matthew 28:19, hindi matanggap. 2 Corinthians 13:13, hindi nyo rin matanggap. Kasi wala nga kayo mga exegetical study, proof texting lang kayo, and most of the time, Bible verses twisting kayo. Proof texting and proof twisting. Diyos nila nauuhaw eh. Eh, yung Diyos nyo, mas mahina. Kasi biriin mo, yung Diyos nyo, inupuan lang ng Diyos namin. Di ba? Hebrew 1:8, Diyos nyo mahina, upuan lang ng Diyos namin. Oh. Talagang mauuhaw siya kasi nagkatawang tao siya. Oh, di ba? Tinitwist nyo yun. John chapter 1, verse 1-3 at saka verse 14, tinitwist nyo. Samantala, binasa na ng ministro nyo mismo sa Net 25. Biri mo, Isaiah chapter 9, verse 6, binasa niyan ganito. Di ba? Tinitwist nyo yung John chapter 1, verse 1-3 at saka verse 14. Tapos binasa niya na itong Isaiah 9:6, sabi dito. Okay? Okay, sabi na. Yung primary doctrine nyo na tatalikod, bagsak na agad. Ano pa kayo yung the rest of your doctrine na ANC 1914? At alam nyo ba, na kapag Italian magbabasa ng Spanish, yung pangalan ng simbahan nyo, alam nyo ano ang ibig sabihin, ano ang interpretation sa Tagalog? Iglesia ni Cristo. Sa interpretation sa Tagalog, sa English, Church without Christ. You see? Kasi ang Kristo is not the word Tagalog. Ang Kristo is King, supposed to be. Okay? Ay. Sabi dito sa Isaiah 9:6, binasa ito ng ministro niyo sa PV ninyo mismo. Sabi dito, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So you see? Tapos tinitwist niyo yung John chapter 1 verse 1-3 at saka verse 14. Samantala, nahula na Isaiah 7:14 at saka Isaiah chapter 9 verse 6, yung pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo. Diba? So bakit kung mga taong matino, bakit kayo paniniwalaan? Basahin mo, hindi mo kama nakalagay doon, Pausto. Di ba? At yun yung kinonfirm ng anghel doon sa Matthew chapter 1, verse 21-23. At yun din yung kinonfirm ni Archangel Gabriel sa Luke chapter 1, verse 26-39. Di ba? Isaiah 7:14. Ipanganganak siya. Then pagdating sa John chapter 1, okay, ipanganganak, basahin mo natin Isaiah 7:14. Kaya nga, ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganak na lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. So bakit Emmanuel? Bakit sinabing Emmanuel? Kasi, pinaliwanag dun sa Matthew 21-23, because God with us, sapagkat ang Diyos ay sumasa atin. Bakit sumasa atin? Kasi nakalagay dun sa John chapter 1, verse 1-3, at saka verse 14. In the beginning
was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He, siguro nag-aral naman kayo ng basic English grammar. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. And we saw His glory. Then sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Kaya pala sinabi doon na sa Isaiah 7:14 sa prophecy na Emmanuel, because God with us. Bakit God with us? He became flesh and dwelt among us. Hosea 11:9 at saka yung Numbers 23 verse 19, ginagamit niyo yun. Ano bang context nun? Tinitwist nyo kasi yun, kaya hindi nyo maintindihan. Okay, puntaan natin. Yung Numbers 23:19 yan, dalawa yung ginagamit nyo na yan. Ang Diyos, hindi tao, sabi. Pero ang Diyos, kayang maging tao. Di ba? Example na yan kahapon, yung binanggit ko doon sa Genesis chapter 18, nagpakita ang Diyos kay Abraham sa anyong tao. Okay. Hosea 11:18. Hanapin natin yung sinasabi nilang Hosea 11:18, mga kapatid. At saka, ano yan, at saka yung yung Numbers 23:19. Pero kinakat nila. Okay. Ito. Hosea 11 verse 9. Okay, ito sabi niya, hindi ko ipadarama ang ibigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ng Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na sa kalagitnaan ninyo at hindi ako narito upang magwasak. So, anong context nito? Inhambing ng Panginoon ang kanyang sarili na hindi ko sisirain ang Ephraim. Kasi hindi siya katulad ng tao. Ang tao mapusok. Ang tao gusto patay kaagad. Ang Diyos ay hindi tao. Pero nagkatawang tao siya. At yun yung prophecy sa Isaiah 7:14 at saka sa Isaiah 9:6. At makita natin na kinonfirm ng Archangel Gabriel sa Luke chapter 1 verse 26 to 39 and Matthew chapter 21 verse 22 to 23. At yung Isaiah 9:6, Isaiah 7:14, Isaiah 9:6, then yun sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3 at saka verse 14. You see? Tapos, since ang Panginoon Kristo ay Diyos, doon sa Hebrew chapter 1 verse 8, anong ginawa nila sa Diyos nila? Bigla nilang ginawang luklukan lamang ng Panginoon Kristo. Hindi nakakabilib yung Diyos na kinikilala ng Inc. 1914. Kasi luklukan lang pala ng Panginoon Kristo. Basahin niyo yung Hebrew chapter 1 verse 8. Sa katatakas nila na ang Panginoon Kristo ay Diyos, pagdating doon sa Hebrew chapter 1 verse 8, bigla nilang ginawang luklukan. Nakakabilib ba yung gano'n? Hindi sila nabilib kasi ang Panginoon Kristo daw nauhaw, nagutom, kasi nagkatawang tao nga eh. John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He, the Word, was with God in the beginning, and without Him, the Word, nothing is created. And then sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Kaya pala, yung sinasabi sa Isaiah 7:14 na Emmanuel, kasi kasama natin yung Diyos sapagkat nagkatao ang tao ang Diyos. Okay, John chapter 1 verse 14. At anong sinasabi dito sa verse 14 ng John? Yung karugtong, sabi niya, and the Word became flesh and made His dwelling among us. Kaya pala Emmanuel. Okay? And we saw His glory. The glory of the Father's only Son, full of grace and truth. You see? You see, mga kapatid? Yung Hosea 11 verse 9,
understand the context. At yung Numbers 23 verse 19, ano nakalagay sa Numbers 23:19 na ginagamit din nila? Ano nakalagay doon? Ang Diyos ay di sinungaling katulad ng tao. Oh. Ano nakalagay doon sa Numbers 23 verse 19? Ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. Doon, pagdating doon sa Hosea 11 verse 9, hindi niya nawawasakin ang Ephraim. Hindi niya wawasakin ang Ephraim. Sapagkat siya ay Diyos na hindi katulad ng tao. Ano yung paghambing doon? Yung emotion. Gusto nilang wasakin kaagad yung Ephraim. Ang Diyos, hindi ganun. Tayong tao, gusto natin patay kaagad, tukhang kaagad. Pero ang sinasabi sa Ezekiel 33:11, hindi ko ay kinatutuwa na ang tao ay mamatay sa kanyang kasalanan. Okay? Mga kapatid. Okay? So, basahin niyo mga kapatid. Yung aklat ni George Lamsa at saka ni Moffat, James Moffat, yun yung paborito nila. Pero kung babasahin mo yung kabuang aklat at salin ni James Moffat at saka ni George Lamsa, mga kapatid, hindi sumasang-ayon si George Lamsa sa kanilang pananaw na si Kristo ay tao lamang. Ibig sabihin, ginagamit lang nila yung aklat ni James para doon sa specific, para support sa specific doctrine nila. Kaya nga yung Hebrew 1:8, ang ginamit nila na translation, ang nakahanap sila yung, thy throne is God. Hindi nakakatawa yun, mas hindi nakakabilib. Kasi ang Panginoon Kristo pala, inupuan lang yung Diyos na kinikilala ng mga Inc. 1914. You see? Okay. Yan mga batid. So, bali, napunta tayo doon kasi ito, may mga taga Inc. 1914 tayo na mga nagko-comment dito sa atin sa live natin dito sa TikTok. Binabanggit din natin ito mga kapatid kasi ipopost din natin ito sa Facebook. Kaya binabanggit natin na may kausap tayo dito. Baka mamaya sabihin nila na gumagawa tayo ng kwento dito. Baka akala nila kung ano yung sasabihin natin. So yun mga kapatid. So ipopost natin dito sa Facebook. That is why sinasabi natin na may kausap tayo dito nagko-comment. So, kung ikaw Katoliko, mga kapatid, remember na ang ating simbahan nag-exist na magdadalawang taon na since 33 AD. Then dumating ang 1914, noong 1914 lang, try to imagine. Tapos kung pakinggan mo yung aral nila, puro prop texting lang sila. Ang marami pa dyan prop twisting pa, twisting. Let us remember na ang unang nag-twist ng Bible, ng Word of God, is the devil. Mga kapatid, ang demonyo. Ang unang nag-twist ng Word of God ay ang demonyo doon sa Genesis chapter 3. Then, he repeated it again in Matthew chapter 4. Mga kapatid. Sa ating Catholic Church, marami rin mga Bible scholar, inaaral yung mga word, yung mga original na word. Inaaral yung word at inintindi kung anong kahulugan sa original. Pinag-aaralan yung mga syntax, mga grammar, ng mga original languages, mga kapatid. So, sila, hindi nga sila nakapagsalin ng Bible kasi takot sila Kasi kung may Bible sila, magiging reference yun at gagamitin again sa kanila. That is why they didn't dare to make their own translations. Of course, ang Jehovah's Witness, meron silang New World Translation. Pero ang Inc. 1914, hindi sila nag-dare na gumawa ng translation. Ang Mormons, may Book of Mormon sila, meron ako dito. Ang Islam, meron silang Quran. Pero ang Inc. 1914,
Hindi ko lang alam kung kailan sila gagawa ng kanilang salin ng Bible. Kasi wala silang mga Bible scholars eh. Sabi ni Barba, kaya naman daw nila. Pero hindi sila gumagawa. Tignan natin kung balang malay mo, after 100 years ulit, makagawa na sila. So sa ngayon, gamit-gamit na lang muna sila ng iba't ibang salin. Ay James Moffat, si George Lamsa, kay Lamsa Translation. Pero by as of now, wala, mga kapatid. Okay? So yun mga kapatid, ang ating pinag-usapan is about the persistency in prayer. Na then after that, sa persistency in prayer, ay dinugtong ng Panginoon yung patungkol sa kanyang pagbabalik na sa kanya. Sa kanyang pagbabalik kaya meron siyang marat na sumasampalataya sa kanya. Sana kasama tayo. O kung hindi ba natin maratnan, ay kung hindi na tayo buhay ng panahon na yun, ay alam naman natin na sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4 na tayong mga namatay ay hindi mauna sa mga buhay. Diba? Sa huling pagtunog ng trompeta, makikita natin doon sa 1 Thessalonians chapter 4, ito sinasabi. Pero, whether we like it or not, haharap tayo sa hukuman ng Panginoong Jesucristo. Okay? At ito yung sinasabi dito sa 1 Thessalonians chapter 4, mga kapatid. Basahin natin, mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 4. Okay. Verses 13. Ito sabi mga kapatid. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong sa Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na iyaon, kasabay ng malakas na utos sa tinig ng arkanghel at sa tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayo mga buhay ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa pagwawiri ng Panginoon. Sa gayoy makakapiling na niya tayo magpakailanman. So, ganun mga kapatid. So yun yung senaryo sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Babalik siya mga kapatid. Whether we will believe it or not, He will return. At kaya nga yung sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8, kung titingnan natin at pagmuni-munihan natin mga kapatid, pag nilayan natin, ang nakalagay dito sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8, ang sabi dito. Okay? Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap. You see? Makikita ng lahat pati ng umulos sa kanyang tagiliran, dahil sa kanya iiyak ang lahat ng lipi sa lupa, magkagayon nga amen. Verse 8, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. So you see, mga kapatid. Sino yung Alpha at Omega? Sino ang sinasabing Alpha at Omega? Ang Panginoong Jesucristo. At ang Alpha at Omega nito ay inaangkin ng Panginoong Jesucristo yung sinasabi sa Isaiah 44 verse 6. Ano nakalagay doon? Isaiah 44 verse 6, mga kapatid. So, ibig sabihin, pinapakilala ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili bilang Diyos, mga kapatid. Okay. Isaiah 44 verse 6. Okay. Ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, hari at tagapagligtas ng Israel, ako ang simula at siya ring wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. You see? Inangkin ng Panginoon ito. Sa pagsabi niya doon sa Revelation chapter 1 verse 7. Okay. And then, hindi lamang ito isang instance sa ganitong inangkin ng Panginoon na siya ay Diyos. Revelation, balikan natin Revelation 1, 7, and 8. Tignan mo.
Katandaan niyo, darating siya na sa mga lapaaf, makikita ng lahat ng pati ng ulo sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lilipi sa lupa, magkagayon na amen. So, whether we will believe or not that Jesus will return, Jesus will return. At makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. At iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa. Bakit iiyak? Even us believers will cry. Bakit? Sa tingin ko, bakit iiyak? Because of joy. Because the Lord has fulfilled His promise to us that He will return. Di ba? Parang katulad nung si MacArthur, I shall return. Hindi daw sigurado yun. I shall. Ang ginamit na I shall return. Pero sabi ng Panginoon, I will. Ang ginamit na term ng Panginoon is I will. Very, very sure. I shall, hindi sigurado. Pero ang sinabi ng Panginoon, I will. Di ba? John chapter 14. After I prepare a place for you, I will return and take you to where I am. Oh. Then, dito sa verse 8, mga kapatid, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. So, bakit nasasabi natin ang Panginoong Jesucristo ito? Because the Word siyang darating. Sino ba yung darating? Ang Panginoong Jesucristo. Therefore, ang tinutukoy dito sa Revelation 1:7 and 8, walang dili iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kung paano niya inangkin yung Isaiah 44 verse 6, the same with sa John chapter 8 verse 58, inangkin niya rin yung pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Abraham, kay Moses doon sa Exodus 3:14 to 15. Basahin niyo John chapter 8. Huwag lang kayo mag-stick doon sa verse 40, mga kapatid. Basahin yung kabuuan. Ang aklat ni John, hindi mo pwede paglaban-labanin. Hindi mo pwede pag-away-awayin si John sa sarili niya. Gagamitin mo yung verse 40, then reconcile that to John 1:1-3 and verse 14. At saka yung John chapter 8 verse 58 na nakalagay doon, before Abraham was, I am. At sa mga nakarinig, maintindihan nila kung ano ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo. He is claiming to be God. He is claiming the Exodus chapter 3 verses 14 to 15. Basahin niyo Exodus 3:14 to 15, mga kapatid. Yun, mga kapatid. Whether we will believe it or not, the Lord Jesus Christ will return. Maybe not by now, but are we sure we'll be alive tomorrow? We'll still be alive tomorrow or later? No. We don't know. At kapag namatay tayo, alam naman natin yan. Nabanggit yun sa Hebrew chapter 9 verse 27. And also in 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Na lahat tayo, all of us, will appear at the judgment seat of Christ. So, whether madatnan man natin yung final coming ng Panginoon o hindi, let us always be ready. Dapat natin lagi ihanda ang ating mga sarili, mga kapatid. That is why. So, maybe that is by now, mga kapatid. Ang Ebanghelyo ngayon, tinuturuan tayo na magiging persistent sa ating pananalangin at magiging patuloy na manalig sa Panginoon despite sometimes na it seems nothing's happened to our prayer. But let us remember, God has His own timetable. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3, He sits all things beautiful in His time, mga kapatid. So, shalom to this by now, mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-likes, 176. Ang iba dyan ay flood likes naman. At andito, sina Pa Osto at saka si
si Cross Oria, nagsasagutan sila. And then si isa pang miyembro ng in 1914. Okay. So, maraming salamat sa lahat ng mga nag-tap na screen or maging hindi man yung nag-tap pero andyan sila nakikisa sa atin. So, shalom, may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Maulan mga kapatid. Nawa, iligtas tayo ng Panginoon sa mga bagay-bagay na beyond our control mga kapatid. So, shalom. That is by now signing off, my dear brothers and sisters. God bless, Cross Oria. Okay. At Pausto, magbalik ka na sa Catholic Church. Huwag ka na dyan sa tatag lamang ng tao. Ayon sa Psalm 127, ang tatag ng tao ay walang kabuluhan. So, dapat ang nagtatag ng isang sambahayan ay ang Diyos. At yan naman yung sinasabi dun sa Daniel chapter 2, verse 44. At alam din naman natin yan na sinasabi din dun sa Romans na God doesn't dwell on sa mga itinayo ng tao. So, that is by now mga kapatid. God bless. Shalom.